Itago niyo na lang ako sa pangalang Teresa. Ito ay isang karanasan na kailanman ay hindi ko malilimutan. Nangyari ito nung ako ay nagtatrabaho bilang isang OFW. Simple lang ang takbo ng buhay ko ng mga panahon na yon. At wala din ako masyadong kaibigan. Nakatuon lang talaga ang oras ko sa pagtatrabaho. Akala ko noon, sapat na yon para mapanatili ang tahimik kong pamumuhay. Pero nagkamali ako. May mga bagay pala talaga na kahit gaano ka kaingat ay hindi mo matatakasan. Maaga akong pumasok sa trabaho. Habang naglalakad ako sa loob ng ospital, sinalubong ako ng isang janitor. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Joven. Nakiusap siya sa akin kung maaari ko daw tulungan ng kanyang pinsan na nagtatrabaho din dito sa ospital. Tinanong ko kung ano ang problema. Sinabi niyang may sakit daw ito at sobrang mahal ng aabutin sa pagpapagamot. Dahil sa awa at kababayan ko rin sila, hindi na ako nagdalawang isip na tulungan sila. Gumaling naman ang kanyang pinsan. Dito nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Joven. Si Joven nga pala ay isang bakla, kaya malinaw na magkaibigan lang talaga kami. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ng meeting ang mga head ng ospital. Kapag ganitong okasyon, talagang sagana sa pagkain, lalo na at may mga VIP na dadalo. Lumapit sa akin ang isa sa mga staff at tinabutan ako ng pagkain. Tinanggap ko naman ito at nagpasalamat. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas. Naramdaman ko na hirap na ako sa paghinga. Nagkagulo ang lahat, lalo na at may mga VIP. Kaya ay pinasara ang lahat ng labasan. Ako naman ay tinignan at ginamot agad ng mga doktor. Inimbestigahan ng staff na nagbigay sa akin ng pagkain. Sinabi niyang napag-utusan lamang daw siya ng tagaluto. At laking gulat ko nang malamang ang pinsan ni Joven na tinulungan ko noon ang tinutukoy niya. Matapos ang investigasyon, napatunayang may lason ang ibinigay sa aking pagkain. Nakiusap sa akin si Joven. Huwag ko na raw ituloy ang kaso. Kawawa naman daw ang pamilya nito dahil bitay ang magiging hatol pag nagkataon. Pero sinabi ko sa kanya na paano naman kung ako ang namatay? Paano din ang aking pamilya? Kaya tinuloy ko ang kaso at nahatulan ng bitay ang kanyang pinsan. Napag-alaman ko din na napag-utusan lamang ito ng isang taong nasa mataas na posisyon kapalit ng pera, na hanggang ngayon ay hindi ko na nalaman kung sino. Naputol ang pagkakaibigan namin ni Joven. At doon nagsimula ang pangyayaring hindi ko inaasahan. Gabi na nang makauwi ako galing trabaho. Nakatulog agad ako dahil na din sa pagod at sobrang bigat ng pakiramdam ko. Sa gitna ng mahimbing kong pagtulog, bigla ako napabalikwas. Nagmamadali akong tumakbo papuntang banyo. Pagsuka ko ay nanlaki ang aking mga mata nang makitang madaming buhok na kasama ito. Kakaiba na din talaga ang pakiramdam ko ng gabing yon. Iniisip ko na posibleng ako ay nabarang. Kaya tinawagan ko agad ang aking kapatid na nasa Pilipinas para humingi ng tulong. Sa probinsya kasi namin ay madami din talaga magagaling na manggagamot. Agad naman siyang nakahanap ng manggagamot. Sinabi nito na may sumasalbahe nga sa akin. Natigilan ako nang sabihing isang bakla daw ang gumagawa nito. Si Joven lang ang pumasok sa aking isipan.
dahil siya lang naman ang aking kaibigang bakla na may galit sa akin. Nagtuloy-tuloy ang mga kakaibang nangyayari sa akin. Pagkalagas ng buhok, mga sugat at pasa sa aking katawan, at pagsuka ng dugo. Para na akong nauupos na kandila. Madalas din akong makarinig ng mga kung ano-anong boses na bumubulong, at minsan ay mga nagtatawanan pa. Kaya kinabukasan ay pumasok ako sa trabaho para asikasuhin ang aking pag-uwi. At doon napag-alaman ko na patay na pala si Joven sa hindi malamang kadahilanan. Ngunit tuloy-tuloy pa din ang mga kakaibang nangyayari sa akin. At dahil hindi na ako makapagtrabaho ng maayos, ay nakapagdesisyon ako na umuwi agad sa Pilipinas. Tinawagan kong muli ang manggagamot. Sinabi niyang hindi na basta-basta ang kalaban. Kaya mas mainam talaga na makauwi na ako agad ng Pilipinas bago pa mahuli ang lahat. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Pag-uwi ng Pilipinas ay agad ako nagtungo sa manggagamot. Sa gitna ng sahig, iginuhit niya ang isang bilog gamit ang abo, dugo ng manok at asin. Sinabi niyang anumang mangyari ay huwag akong lalabas sa bilog. Nagsimula na siyang mag-orasyon. Unti-unting lumakas ang hangin sa paligid at nagsara ang mga bintana. Namatay din ang mga kandila at may humahalakhak. Biglang lumitaw si Joven, pero hindi na ito anyong tao. Parang anino na lamang siya na may sungay at pulang matang ng lilisik. Hanggang dito ka lang pala, wika ni Joven. Sinubukan pumasok ni Joven sa bilog, kaya sumigaw ang manggagamot at inihagis ang banal na tubig. Humalingaw-ngaw ang kanyang sigaw, pero gumanti siya. Tumalsik ang manggagamot, pero sa kabila ng lahat ay tuloy pa din ang kanyang orasyon. Kinuha ng manggagamot ang garapon na may dugo ng iba't ibang hayop at iba pang sangkap na panlaban, at sinambit ang huling orasyon na tatapos kay Joven. Unti-unting naging itim na usok si Joven, habang ang usok na yon ay patungo ng garapon para makulong siya. Bago pa tuluyang mapunta lahat ng usok sa garapon, sinabi ni Joven na babalikan niya ako at hindi pa tapos ang lahat. At tuluyan na nga akong nawalan ng malay. Maliwanag na ang paligid nang magising ako. Nasa tabi ko ang manggagamot. Sinabi niyang kailangan na niyang umalis para ibaw ng garapon sa lugar kung saan walang makakahukay na to. Bago siya umalis ay binigyan niya ako ng ilang mga pangontra at sinabing magdasal lang daw ako palagi. Nabuhay ako. Pero hindi na ako gaya ng dati. Hanggang ngayon ay may mga gabing bigla akong nagigising. Pawis na pawis at amoy asupre ang paligid. Pakaramdam ko pa din ay parang laging may nakasunod sa akin. Hinding-hindi ko malilimutan ang karanasang ito sa aking buhay bilang isang OFW.